Hi, I'm Coach Jay, and welcome to my channel. Kung ordinaryong Pinoy ka na nagtatrabaho araw-araw, minsan mapapaisip ka, bakit parang may mga tao na kahit walang effort, sila pa rin ang umaangat? May sikreto yan, at nandito sa isang libro na hindi lang basta libro, kundi ipinagbabawal pa sa mga kulungan dahil sobrang delikado kapag na-master ng kahit sino. Ito ang The 48 Laws of Power by Robert Greene. Pero teka, paano nga ba ito magiging useful sa atin ng mga ordinaryong tao lamang? Hey buddy, just a quick one. If you like it here, please subscribe and follow me for more videos. Ang libro, parang manual ng mga taong gustong mag-survive sa totoo at mapang budol ng buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging masama, kundi tungkol sa pagiging strategic. Imaginein mo, nasa opisina ka, may boss na unpredictable, may ka-workmate na mahilig manglaglag. Dito papasok yung mga laws na nabanggit sa libro. Halimbawa, yung law na always say less than necessary. Sa atin, minsan masyado tayong prangka, diretso. Pero sa corporate world, minsan mas safe yung tipong tahimik ka lang, hayaan mong sila ang mag-isip. Mas mysterious ka, mas may power ka. Tapos yung use absence to increase respect. Sa atin na working class, minsan kailangan mong magpahinga, hindi yung lagi ka na lang available. Kasi kapag lagi kang nandyan, parang normal ka lang. Pero kapag marunong kang mag-step back, mas napapansin yung value mo. Pero bakit tinaguri ang mapanganib ang librong ito? Kasi kapag na-master mo lahat ng laws, para kang may cheat code sa tao. Kaya nga bawal makapasok to sa loob ng kulungan. Kasi imaginein mo yung mga preso na marunong mag-manipulate ng ibang tao, malaking gulo yan. At kung may isang law na parang sakop ang lahat, para sa akin ay ang law number 1, never outshine the master. Kasi lahat ng ibang laws umiikot sa idea na huwag mong gawing insecure yung nakatataas sa'yo. Kapag marunong kang maglaro sa ego ng tao, lahat ng ibang laws mas madali nang gamitin. Worth reading ba? Oo naman. Hindi dahil para maging manipulative, kundi para maging aware ka. Kasi kung hindi mo alam yung laro, ikaw ang nilalaro. Ang totoong power, hindi lang nasa libro, nasa awareness mo kung paano gumalaw sa mundo. Kung ordinaryong tao ka, minsan, hindi mo kailangan maging pinakamatalino o pinakamayaman. Kailangan mo lang maintindihan paano gumagana at mag-isip ang tao. At dito ka magtatanong, gusto mo bang ikaw ang naglalaro o ikaw ang nilalaro? Thanks for watching. Don't forget to subscribe and follow me for more videos.